And we're back! Kami po ay nagbabalik. Siyempre, dito pa rin sa Patok na Panlasa, ang Filipino Food Month episode natin sa ating kwentong Palawan. Partner, kanina nakita natin, natikman natin yung seafood bulalo. First time po nakatikim ng seafood bulalo. But this time, seafood ulit. Pero, seafood kare-kare naman. Yes, kare-kare with a twist. Yes. Nag-prepare na ng kare-kare. Okay, next natin is seafood kare-kare. Isda, may hipon, may pusit po. Kung halimbawa po hindi available yung isda or ano po yung mga pwede natin pamalit o alternative natin na ingredient? Kasi pag naka-standard po kasi pag walang available na isang piraso sa sahog namin, hindi po talaga namin nilalabasan hanggat hindi po kompleto. Ganun. Para halimbawa po pwedeng tahong, hindi siya pwede. Kailangan yung tatlo, basic. Kasi yun ang binabalik-balikan din. Yan kasi ang pinaka-pan namin. Kumbaga, yun na rin ang ini-expect ng mga rito, yung mga constant na pumupunta dito sa kain na to. And even yung mga tourists, no, talagang pag malakas din kasi ang kumbaga yung word of mouth kung saan maganda kumain, makikita na rin yan sa social media. So, marami pong turista pumupunta dito sa kain na to. Oo. Para sa mga pagkaing tatak Palawan. Correct, that's right. Diba sabi nga yung word of mouth, napakahalaga nun. Diba, may ibang mga bisita na na-experience nila, nakatikim sila ng masarap na seafood bulalo or masarap na seafood kare-kare. Ikikwento nila yan eh. Ikikwento nila sa kanilang mga kaibigan, kapamilya, kung babalik man sila ng kanilang mga lugar. Okay. Diba? That's right. Partner, while waiting for chef dito sa ating seafood kare-kare, tikman natin yung lamayo. Sige, paborito ko yan. Sige. Eh. Pero pa ibang mga pagkain dito na inihanda ng ating mga kaibigan sa kain na to. Meron po ditong masarapang breakfast. Lamayo. Lagi naming breakfast sa bahay yan. Oo. Kasi yung lamayo pala na term, it's not yung cooking method pala yun. Traditional Filipino method siya of preparing the fish. And yung fish, sa bahay, ginagawa din namin. We marinate it in suka, salt, tsaka pepper, and maraming bawang. Yung iba naglalagay ng sugar. Pero kami, wala nang sugar. Yun na lang yung basic na mga ingredients. Yung iba naglalagay ng bay leaves, or yung iba nagdagdag pa ng pampaanghang, chili peppers. Yung iba, ginagawa nila itong pasalubong din. Yung iba, isang bumibili sila dito, tapos sobrang nagustuhan nila, pinangpapasalubong nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Patok na pasalubong mula dito sa Palawan. Kasi pag sinabi nating lamayo, it's different from daing. Kasi daing, completely dry siya. Nag-undergo siya ng parang complete drying process. Oo, mag-dry ka na. Kaya ang lamayo po, hindi siya dry. It's moist. And yun, savory siya. Yung texture niya, mas meaty kumpara sa daing. Dahil yung daing nga, binilad ng husto sa araw. So, itong lamayo, mas meaty siya kasi semi-bilad. Yes. Hindi siya nag-undergo ng complete drying process. Ayan. Yung paborito namin to sa bahay. Ano pa? Meron pa tayong... hindi ko pa natikman to. Gusto nyo bang tikman ng partner ko yung crocodile sisig? Hindi, magte-trivia na lang ako. Yung ang English pala ng daing while I'm itong lamayo. Danggit. Ang English ng danggit ay spine foot fish. Yun ang aking natutunan, spine foot fish kasi yung very fine yung At saka yung cultural significance niya, partner. Kaya binabanggit natin kanina. Nagbibigay pugay tayo sa ating mga kapatid na mangingisda, mga fisher folks natin kasi itong pagdadaing ay isa sa mga pangunahing hanap buhay ng ating mga kababayang Palawenyo sa ibang mga malalayong barangay sa mga munisipyo, 'di ba? Sa Linapacan or somewhere in Taytay or even in Coron. Maraming mga nakikita tayo diyan ng mga
mga fisher folks na talaga namang pangunahing hanap buhay nila, yung pagdadaing. Oo. And ito nga, yung paglalamayo naman is another source of income para sa mga kababayan natin. Okay. Okay, tikman na natin ang crocodile sisig, the famous crocodile sisig. Ano kaya mararamdaman ko, partner? Mag-init bang pakiramdam ko? Dahil ano to? Sabi nila, no, ito daw ang crocodile sisig, medyo mainit sa katawan. No? Pero, Baka ang sarap. Ang sarap. Masarap siya, di ba? Must try. Mm-mm. Masarap. Sisig, very sisig, pero ano nga creative ang mga Palawenyo. So, available ditong yung mga legally bred na mga crocodile. So, we have crocodile sisig. Oo. Ayan. So, Malasa siya. Tsaka, sabi mo nga, parang chicken. yes, pero parang chicken yung meat niya. parang mas makunat ng konti sa chicken. O para sa kaalaman ng lahat, no, the Philippine crocodile is protected species, no? At pinagbabawal, no, at huhulihin, lalo tigit dito sa Palawan, yung pagpatay o paghuli ng mga buwaya. Talagang iniingatan natin yung ating mga hayop na naninirahan sa ating mayamang lalawigan. Oo, kaya itong crocodile sisig natin may permit to. May permit. May permit Hindi to. ito inuli dyan sa kung saan-saan lang. May permit po Okay. ba ito, sir? Meron May po. permit. Okay, sige. So next Next natin, natin. partner, ay ang Kinilaw. kinilaw. Ipakita natin sa kanila ang kinilaw. Nako, sa mga mahilig mag-inuman dyan. Ano ba? Sige, tikman natin yung kanilang kinilaw. Ayan. Paborito ko rin to. Oo nga. So itong kinilaw, ano siya ang cooking method niyan, ginagamitan ng suka or vinegar para maluto siya. Sige, tikman nga natin. Masarap. Ang lambot. Ang sarap. Sarap, di ba? Well, anyway, balikan natin si Chef. Ay, balikan Ayan, natin, si Chef. Chef. Okay na po ang ating seafood kare-kare. Ayan. Ayun, Normally, ang kumulo seafood, na. ang kare-kare ay may partner na, Bagoong. Bagoong. Hindi makukompletong kare-kare without the bagoong. pero hinahinay tayo sa bagoong Oo nga, lalo na yung mga may alta presyon. Oo. Uy, nakakatakam. Yung kulay pa lang, no? Ano po ang pampakulay nyo dyan sa ano? Ano pong ginamit nyo? Oil po. Anato oil. Aswiti. Atswete. Oil. Oo, kadalasan talaga atswete. Para maging orange yung kulay niya. Mas ano siya, appealing sa mata. Turuin mo. Seafood bulalo, then seafood kare-kare. Grabe. Dito lang yan sa Palawan. Ayun, nakakataka mo. Paborito ko dyan yung mga gulay-gulay pechay. Hinaluan din po ba yan ng puso ng saging? Opo, Meron. kasama yan sa kare-kare. Dito na tayo, partner. So ito na po ang luto na seafood kare-kare by Chef Ernie. Ayan. So titikman natin, partner. Lagay mo dyan. Oo. So doon ako sa isda. Ay. Sorry. Titikman natin siya. Ikaw din. Oo, tikman ko din dito sa ko, sauce. Mm. Isda. Ang sarap. Masarap po. Masarap nun. Mukhang, yung itsura pa lang, mukhang masarap yung lahat. Yung tuna and all. At saka kakaiba siya kasi 'di ba, usual natin na kinakain is beef kare-kare, 'di ba, or pork kare-kare. This time, seafood kare-kare siya. Ang sarap. Sarap. Manamis-namis, tapos nag-aagaw yung lasa ng mga seafood, no? At syempre, partner, meron pa tayo dito. Itong binusog na pusit. Oo, Bakit nga ba siya fresh. binusog? Ano kaya yung kwento bakit binusog na pusit? Kasi busog siya. Busog siya. Busog siya sa kasi- palaman. Oo, marami siyang Oo, stuff. tinan nyo. Oo, yan. It's tough. Marami Oo. siyang ingredient na nilagay sa loob ng pusit. And of Saan niyo po course, nakukuha yung mga seafoods po ninyo? Bale, may supplier po talaga kaming isang kinukunan para yung standard po yung bigay sa amin ng Okay. mga supply po. And of course, syempre itong supplier natin, dito lang din po sa Palawan. No? Kasi nandito na ito, available Yes. na yan mm-mm. sa paligid natin, sa karagatan natin. Ayan. Ano, At partner, meron din tayong Yan. Parang binusog na isda to. Pinaputok na pinaputok isda. na isda. Okay. Bakit po pinaputok na isda? Po yung kanya.
Parang baka pumuputok tuwing- siya sa dami ng laman, no? At saka baka pwede siyang ihanda sa New Year. Pinaputok. Joke Joke yun. yan. Uy, tumawa kayo. Tumawa kayo. Ito, Chef, kasi ang Palawan nga po, di ba, marami tayong indigenous people dito, mga katutubo. May mga alam po ba kayo na pagkaing katutubo? Ang alam ko lang mga pagkain katutubo, mga kadalasan po diba yung lauya na langka, tapos tama. pork yung halo. Yan po ay, yung lauya po ay kilalang pagkain ng mga Koyonon. Oo. Mayroon pang isa na banggit ni Sir Eric yung owner po ng kain na to. Ano nga yung pagkain po Lumabong. yan? Lumabong. Hinalo rin po yan sa lauya. Lauya, yun. Oh, Isang ano lumabong. yun siya. Parang ano yan Parang parang puyo din po yan sinigang. siya. Parang sinigang na Lutong style po ng yun. pagluluto. Oo. Tapos, sir, ano po narinig ko po, kasi ako para half Bulacania, half Palawenya, pero hindi ko pa po natitikman yung sinasabi nilang pako. Ano rin po ba kayo dito? Nag-serve? Paborito po na si busing yung pako na. Oo, paborito pala yung Sir Eric. Nakakapag-serve din po siya kayo. salad po yan. Sinasalad. So basically, okay. parang fern siya. Parang yung itsurang fern siya na kung saan ay matatagpuan doon sa Mga ilog. tabing ilog, even sa mga gubat. Tabing ilog pala. So, Oo, minsan masarap. patikim po niya na dito. So partner, we have sa ating pakikipagkwentuhan, meron tayong 8 na mga ethno-linguistic groups. Actually, ang nabanggit ni IPMR ay siyam. Siyam, ay Oo. 9. So 9 yan. So yung mga yan, yung ating mga katutubong Katutubo. Palawenyo, ay may mga kwento rin, may mga kanya-kanyang mga pinagmamalaki na bahagi ng kanilang kasaysayan, na kung saan ay sila lang talaga ang makikilala sila sa mga pagkain na yun. Oo. Katulad Kasi kanina, they yung were not Koyonon. influenced by the Yes. the Spaniards, yung mga colonizers. Talagang kumbaga pre-colonial times, ito na yung niluluto nila. Ano ba mga sample natin dyan? Alam mo, mayroon akong naging kaibigan na IP from Rizal, pero may Muslim influence na siya. Tapos minsan, nagpapasalubong siya sa amin ng yung mga pagkain nila as yung pag-Ramadan, meron yung tinatawag na jaa o lokot. Hindi ko alam kung na-pronounce ko ng lokot. Oh, it's a Muslim food usually served during Ramadan and it's made out of rice flour, sugar, and water. So crunchy siya. At tikman ang sarap. Thank you, Ate Fe, sa mga pasalubong na ganyan. Oh, may mga yung may IP tayo, pero yung iba may Muslim influence, merong Christian influence. Ako naman, when we went in Linapakan, meron doong isang pagkain, yung tawag nila is parang kurot, no? Kurot? Oo. Parang medyo poisonous siya pag hindi siya na-prepare ng maayos. Oh, okay. Same thing with the puffer fish, di ba? Kasi, with food, we have to be careful and may proper Correct. preparation. Kung hindi, pwede tayong, parang warning lang, pwede mag-lead sa food poisoning kasi may nabalitaan din po na ganyan. So, importante yung proper preparation of food. Yes, that's right. At syempre, meron din tayong pinyaram na matatagpuan dyan po sa munisipyo ng Balabac, dyan po sa southern part ng Palawan. Meron din dyan, kasi syempre yung Palawan, di ba, since diverse yung culture ng Palawan, no? Meron tayong Muslim, meron tayong mga cultural groups like Palawan, Central, and even the northern Palawan, no? Influenced by Christian, no? Christianized influence natin. In southern municipalities like Balabac and Batarasa, meron tayong tinatawag na pinyaram, partner. Pinyaram. Pinyaram. Mala-pancake daw ito Yes, pancake-like dish na kung saan ay gawa rin siya sa rice flour. Na may coconut milk and sugar. Nakakatakam. And siya, staple food siya tuwing Molbog festivities in Balabac. Hello po sa mga taga-Balabac. Mga bolbog. Yung mga bolbog natin is the Muslim group ng mga Palawenyo. And meron din tayong tinatawag na daral. It's a traditional Filipino Muslim dessert. So, yung mga tausog naman po dyan sa Palawan, yung nagpe-prepare ng daral. So, it's rolled into cylinders and sweetened with coconut filling called hinti. Yan. At syempre ako, partner, isa rin sa hindi matatawaran na pagkain ng ating mga katutubong Palawenyo, itong apit-apit. Oo. Hindi siya apat-apat. Apit-apit. Apit-apit ay pala one dish
made of rice mixed with coconut milk. Alam mo, yung mga katutubo natin, kung ano yung available no, sa kanilang mga area, sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga community, yun yung ginagamit nila, yung coconut milk, di ba? Yung mga, yung rice, yung mga rice mix na yan, at higit sa lahat yung banana leaves. Nandyan lang available. Para siyang ano, kumbaga, para siyang suman. Oo, correct. It's prepared by Palawans of Brooks Point. Na-feature kasi yan, partner din doon sa ating Filipino food page, no? Na yung mga unique na pagkain dito lamang sa Palawan matatagpuan. Yes, So that's ginagamit yang apit-apit kapag may mga gathering, celebration, yung ating mga kapatid na katutubong Palawan. O, marami ring kwento eh, katulad yan. Sabi nila, ang paggamit daw ng malagkit o yung, di ba, yung tawag dyan, yung malagkit na bigas, ay, kumbaga, inihahanda sa mga celebration. Kasi nga, it symbolizes ng Dikit-dikit. o pagkakapit-kapit ng kanilang komunidad. So, depende sa kanilang mga pinaniniwalaan. Oo, speaking of malagkit, meron pang isang IP na delicacy. It's called lut-lut. Magawa din po ito sa malagkit. Lut-lut? Oo, kaya nga, Masarap to. totoo yung sinabi mo, yung malagkit, isa sa mga mahahalagang ingredient ng katutubong pagkain dito po sa Palawan. So, ito pong lut-lut ay malagkit na ibinabad sa tubig ng magdamag bago ito inilagay sa kawayan o buho. So, may halong gata ng nyog. Lagi rin yung coconut milk. Coconut Kasi milk. nga, abundant din yung mga, rito, puno ng nyog. Lalo na sa Brooks Point partner, di ba? Oo, syempre, coconut capital, lalo po sa mga taga Brooks Point. At syempre, niluluto to sa medium fire lang o mababang apoy. So, importante yun, no, yung mga ganong details para makuha yung tamang texture, tamang pagluto ng pagkain. That's right. Syempre, marami pa tayong ibang mga kwento ng ating mga pagkain na nasa ating harapan. Opo. At syempre, sabi nga nila, partner, maidagdag ko yung pansit daw, hindi nawawala sa mga handaan. Oo nga. Kasi nga, paniniwala natin, ang pansit ay pampahaba ng Buhay. Pero ang pansit, Chinese influence na Chinese yan. influence, di ba? Kumbaga, yung mga pagkain na nandito sa ating harapan, yung mga tinikpan nating mga pagkain, may mga kwento siya na bahagi ng ating mayamang kasaysayan. Yung mga Correct. kwento na yon ay nandirito pa rin, bahagi ng kultura natin, na kung saan ay nakatatak na sa ating mga puso at isip. We have a long and rich history. No? As a Filipino, we've been colonized by the Spaniards, the Americans, and yung isang Japanese. Yes. Yung mga Asia naman, kumbaga may Hispanic influence, American influence, and Asian influence. So, Okay. invite natin si Chef dito tayo, Ernie Chef. dito sa gitna, ang ating bida sa episode na ito dahil, Opo. Chef, salamat po sa pag-prepare nyo Naku, si Chef ng na pagkain. nag-prepare Salamat nito. po Palakpakan sa naman kain natin na si to. Chef. Maraming salamat din po sa inyo at nakarating din po kayo dito sa amin. Sa Opo. Naku, partner, may kwento lang natin sa kanila, no? Bago tayo magpaalam talaga. Ang kain na to, sinabi ni Chef kanina, is 15 years na naglilingkod sa sambayan ng Pilipino at sambayan ng Palawenyo. Pero aside from doing this business, meron din silang kakaiba, no? Would like also to acknowledge, to appreciate yung kanilang restaurant na kung saan ay nag-engage or kumbaga nag-employ o pinapangalagaan ang kapakanan ng mga Deaf and mute. Deaf and mute. Ayan. So may maraming mga salamat empleyado po. po kayo na mga nasa under ng PWDs natin. Wow, grabe, no? Opo, maraming And awardee rin yun sila, sir, dito sa kain na to. Lagi po kasi tinutulungan ni Sir Eric yung mga ibang gift para magkaroon nito ng trabaho. Oo, Nice, no? Ayan, maraming salamat po, Sir Eric, no? Yung puso niya para sa Yes. mga PWDs like yung mga deaf na nandito. Opo. Kaya maraming salamat, Chef. Palapan natin si Chef. Dahil sa bawat kwento natin, nakikita natin kung gaano kasarap maging isang Palawenyo at gaano kasarap manirahan sa Palawan. Kasi ang daming available eh. Dito lang, yung seafood pa lang available. Available na dyan, di ba? Every time po na nakakarinig kayo, Chef, ang sarap naman ng luto mo. Ano pong nararamdaman ninyo? Tayo pong kiramdam, yung lahat ng customer namin is satisfied na kumakain sa amin. Ayun. So yun naman talagang pinakamahalaga dyan. Satisfied na customer. Saan munisipyo po ba kayo dito, Chef, sa Palawan? Brooks Point. Oh, Brooks taga Brooks Point. Point pala. Galing. Pride of Brooks Point pala ito si Sir.
Okay, sige partner. Ako, maraming salamat sa ating mga kababayang Palawenyo, mga kababayang Pilipino sa patuloy ninyong pagtangkilik at pagsuporta sa ating kwentong Palawan. Manatili po kayong tumutok sa lahat po ng ating mga social media platforms at syempre maraming salamat sa kain na to. Thank you po. Maraming salamat kay Sir Eric Yayen at sa kanilang buong staff dito po sa kain na to na naghanda ng ating pagkain. Naku, bawat kwento na ating binahagi sa kanila ay bahagi ng ating mayamang kultura at higit sa lahat, ang mga kwento na to ay magbibigay sa atin ng masarap na panlasa sa ating pang-araw-araw na buhay, partner. Patuloy niyo pong sundan ang ating PIO Palawan Facebook page para sa mga updates and syempre para makita niyo ang episode ng Kwentong Palawan. Pati na rin yung iba pa po nating mga social media platform. Patuloy po namin ikikwento sa inyo ang bawat kwento ng Palawan at higit sa lahat, ang kwento ng tagumpay at panlasa ng buong Palawan. Dahil sa bawat kwento, may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan!